Janine muling umentra sa Kim Pao issue. Netizens gigil sa pagsawsaw sa hiwalayan rumors. Hindi natapos ang issue. Muling nagpakawala ng salita si Janine tungkol sa Kim Pao na ikinainit ng ulo ng mga fans. Totoo bang bet na bet pa rin niya si Paolo at masaya siya sa mga prediksyon ng hiwalayan? Ang buong kwento ng pagsawsaw na naman niya sa issue. Buong kwento ang muling pagsawsaw. Bakit hindi matigil ang issue ni Janine sa pagitan ni na Paolo at Kim? Sa mundo ng showbiz hindi na bago ang mga intriga at mga yan. Ngunit tila may mga isyong sadyang hindi namamatay at pilit na binubuhay ng mga taong nasa paligid nito. Isa sa mga pinakamainit na usapin ngayon ay ang walang humpay na pakikialam umano ng aktres na si Janine. Madalas na tinutukoy ng mga netizens bilang Jay o Janine sa relasyon at mga kaganapan sa pagitan ng sikat na tambalang Kim Pao, sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa halip na tumahimik at mag-focus sa sariling karera. Tila may mga hakbang at salita siyang binibitawan na lalong nagpapagalit sa mga fans at nagpapalala sa sitwasyon. Ang walang katapusang pakikialam. Ayon sa mga pinakabagong chika at obserbasyon ng mga masugid na taga-subaybay, hindi matatapos ang araw na hindi umano nakakapagbitaw ng mga salita itong si Janine. Para sa maraming fans ng Kim Pao, ang kaniyang mga aksyon ay tila isang malinaw na sinyalis ng pagiging better o hindi makamove on. Sinasabing palaging ibinabato ni Janine ng kung ano-anong issue ang tambalan na para bang nag-aabang siya ng kanilang pagbagsak. Ang pinakamasakit sa lahat, para sa mga taghanga ay ang timing ng kanyang mga banat sa tuwing may lumalabas na balita, positibo man o negatibo, tungkol kina Kim at Paolo. Laging may entry si Janine. Ito ay nagbibigay ng impresyon na masyado siyang apektado sa kung anong mayroon ang dalawa. Ang tanong ng marami, bakit kailangan pang makisawsaw? Hindi ba't may sarili naman siyang buhay at career na dapat atupagin? Galit ni Paolo at ang pagdamay kay Aki. Isang napakalaking issue na binuksan sa mga usaping showbiz. Ang umano'y galit na naramdaman ni Paolo Avellino. Sinasabing masyado ng malaki ang atraso ni Janine kay Paolo. Hindi ito simpleng tampuhan lamang. Ayon sa mga source at mga usap-usapan sa social media, ang galit ni Paolo ay nag-ugat noong nakaraang buwan nang idamay umano ni Janine si Aki sa kanyang mga inis. Si Aki na anak ni Paolo ay isang pribadong bahagi ng buhay ng aktor na pilit niyang pinoprotektahan. Ang pagkakadawit ng pangalan ng bata sa mga intriga ng matatanda ay isang low blow o mababang uri ng pag-atake para sa maraming netizens. Ito ang sinasabing ni Cha kung bakit paulit-ulit ang pangguguro o pagkainis ng kampo ni Paolo kay Janine. Ang isang ina o sinumang dissenting tao ay hindi dapat idinadamay ang mga inusinting bata sa kanilang mga personal na hidwaan o kabitiran. Kung totoo man ang mga paratang na ito, hindi na nakapagtataka kung bakit sarado na ang pinto ni Paolo para sa anumang pakikipag-ayos o pakikipagkaibigan muli sa kanya. Ang prediksyon ni Miss Rodi at ang pag-asa sa hiwalayan. Lalong umingay ang pangalan ni Janine nang sumabay siya sa issue ng hiwalayan na prediksyon. Si Miss Rodi kilala sa showbiz ang mga prediksyon at tila isa ito sa mga kinakapitan ni Janine upang palakasin ang kanyang loob. May mga nagsasabing tila tuwang-tuwa siya o may nasasabi pa rin sa gitna ng mga hulang ito. Ang persepsyon ng publiko ay ito. Alam na alam ni Janine na kung magkakatotoo ang hiwalayan, baka sa kanyang isip ay pwedeng makalapit at makagulo muli. Lumalabas na si Paolo pa rin ang bet na bet niya. Ang ganitong klase ng pag-iisip kung totoo ay nagpapakita ng desperasyon sa halip na maghanap ng sariling kaligayahan. Tila nakaangkla ang kanyang happiness sa pagkabigo ng iba. Ito ay isang ugaling hindi pinalalampas ng mga netizens, lalo na ng mga solidong taga-suporta ng Kim Pao na handang ipagtanggol ang kanilang mga idolo laban sa mga ahas at sawsawera. Netizens, tira asira talabera. Dahil sa sunod-sunod na isyong ito, naging target si Janine ng matitinding batikos mula sa mga netizens. Sa mga komento sa social media, hindi na napigilan ng mga tao na ilabas ang kanilang inis. Tinawag siyang Tera Asevera Talavera, mga salitang kanto na tumutukoy sa isang taong chismosa, pakialamera at may masamang ugali. Nasabi ng mga bashers na kaya raw nawawala ang mga blessings ni Janine ay dahil sa kanyang bad attitude. Mukha sa pagiging maingay, may mga isyu na hindi naman siya kasali, pinupo na rin ang kanyang pagiging mataas ang lipad. Akala mo raw kung sino siya kung umasta, gayong marami naman ang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. May mga personal na atake rin na ibinato sa kanya, tulad ng pagiging kamukha umano
umano niya ng kanyang ama. Sinasabi ng mga kritiko na nakakainsulto ang kanyang itsura, lalo na kapag walang makeup at ang kanyang muka ay sumasalamin sa kanyang ugali. Bagamat masakit pakinggan, ito ang realidad ng opinyon ng publiko kapag ang isang artista ay nagpapakita ng hindi magandang asal. Ang pisikal na anyo ay naging target kapag ang inner beauty o ugali ay kini-question. Dapat bumalik na lang siya sa ibang channel. Ang sigaw ng iba na nagpapahiwatig na hindi siya welcome o hindi siya bagay sa kasalukuyan niyang network. Isang interes ang nanggulo sa lumabas sa mga usapan ay ang dahilan kung bakit siya lumipat ng network. Ayon sa mga chika, hindi siya uubra sa GMA dahil sa takot niya kay Marian Rivera. Si Marian, na kilala bilang reyna ng Kapuso Network, ay may reputasyon ng pagiging totoo at matapang. Ang espekulasyon ay baka hindi kayanin ni Janine ang presensya ni Marian, kaya't minabuti niyang lumipat sa ibang network. Gayunpaman, tila hindi rin siya tanggap ng buong sa Kapamilya Network. Maraming nagsasabi na hindi siya bagay maging kapamilya. Ang kultura ng network ay madalas na iniugnay sa pagiging pamilya at suporta sa isa't isa. Ngunit ang ugaling ipinapakita umano ni Janine ay salungat dito. Maraming mga kapwa-kapamilya at fans ang naiinis sa kanya dahil sa kanyang pagiging pagmamataas at pagiging filmngera. Sinasabing masyadong matayog ang lipad niya. Wala naman daw ibubuka pagdating sa aktingan kumpara sa mga heavyweights ng network. Ang prangkang komento ng marami, hindi na ba siya nahiya? Ang kanyang presensya sa network ay nagiging sanhi ng tensyon, halip na magdadagdag ng value. Ang pagtatapal ng books, katalinuhan kuno ay hindi sapat upang pagtakpan ang ugaling nakikita ng madla. Konklusyon, ang tunay na mukha sa likod ng glamour. Sa huli, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang love triangle ihiwalayan. Ito ay tungkol sa karakter at intrigue o integridad. Ang mensahe ng mga netizens ay malinaw. Before I like you, but sa nakikita ko, ugali mo na iso. Ibig sabihin, kahit gaano kapakaganda o kasikat ang isang artista, kung ang ugali naman ay bulok o mapanira, mawawala ang respeto ng tao. Ang payo ng marami kay Janine ay simple lang: tumigil na sa pakikialam, hayaan na sina Paulo at Kim na mamuhay ng tahimik, magkatuluyan man sila o hindi. Ang karma ay totoo, at kung patuloy siyang maghahasik ng nega vibes at maninira ng kapwa, babalik at babalik din ito sa kanya. Ang showbiz ay maliit na mundo lamang. Ang mga taong inaapakan mo ngayon ay maaaring makasalubong mo ulit bukas. Sa ngayon, ang imahe ni Janine ay nagbabalot ng kontrobersya at negatibong komento, at nasa kanya na kung paano niya lilinisin ang kanyang pangalan, hindi sa pamamagitan ng pagsawsaw sa isyu ng iba, kundi sa pagbago ng sariling ugali. Pero ang tanong ng karamihan, totoo nga bang si Janine ang may pakialam o may gawa niyan? Pero kung ano man ang katotohanan, dapat nating alamin, dahil hindi naman dapat pwedeng sabihin natin ang mga ganun-ganun na lang dahil sa mga kahaka o mga gawang-gawang salita, dahil baka tayo ay makasuhan or kung ano pa, o dahil baka makasira tayo ng buhay ng isang taong inosente. Kaya naman sana ay magsalita na ang buong panig at sana malaman kung totoo nga ba ang source nito.